Hi, welcome to my channel. Dito ngayon pa sa loob ng airport. Pero nakapasok na ako nung after ng immigration. Tapos, ang bala ko ngayon is papuntang Hoi An plus Da Nang. Then, ang binook kong airline is HK Express, which is bago lang sa akin yun. And mas mura siya compare sa Cebu Pacific kasi mas mahal sa Cebu Pacific. Dito kasi mas mura. Pero ayun nga, may connecting flight. Connecting flight niya is, may layover ko is dun sa Hong Kong to Da Nang. Dito muna sa Philippines, Manila to Hong Kong, then Hong Kong to Da Nang. Para siya a little bit. After ko mabook yung HK Express, napansin ko, hindi ko napansin yung fare type, which is yung ultralight. Yung ultralight kasi, one hand carry baggage lang. As in, one personal baggage lang. Yung mga maliit na personal bags, hindi kasama yung may gulong. Kaya nakakalito lang. Kasi syempre, first time ko dito, tapos ganun yung may experience ko. Ito yung bag ko. Hindi ko alam kung ito kasi yung maliit na yan isa lang yung talaga na hand carry. Since nakapack na ako before ko malaman yung hindi pala pwede yung may gulong, syempre nag-repack ako na isang bag lang without yung maleta. At least nagkasya rin. Bala ko na lang na bumili ng gamit dun, ng pants lalo na. Going back to my story, yung nabook ko nga is, yung fare type niya is ultralight. Tapos yung second is yung light, yun yung may one hand carry over na small bag, then one maleta, in total of 7 kilograms. Ayun nga, dito naman sa personal bag, dapat total rin siya ng 7 kilograms, hindi lalagpas. Small items lang talaga, like yung lalagyan na ng mga laptop, mga ganun. Ayun lang. So, waiting pa ako. Bumili muna ako dito ng juice kasi nga nakakauhaw. Then, another one is, ano ba? Nandun pala ako sa immigration. Parang, saglit lang. Yung tinanong lang ako kung kailan yung next balik and kung ano yung gagawin doon. Then, ayun nga pala. Sinabi na, nice, ang ganda ng buhok mama. Siyempre, ginoke ko rin na, oo, pinaghandaan ko eh. So, yun. Napansin ko doon, parang nakasimangot siya yung mga previous mga umaharap sa kanya doon sa immigration. Pero yung ako napansin ko lang, umiti kasi nga syempre yung buhok rin. Bagong kulay lang. Ayun, waiting pa. Mga 1 pa dapat nandiyan sa gate. Pero nandiyan lang naman yung gate, so okay lang. Ito nga pala yung dalawang ticket na gagamitin ko for the layover since may layover ako sa Hong Kong. Manila to Hong Kong, then Hong Kong to Da Nang. Kaya may dalawang ticket. Actually, it's my first time na mag-layover sa isang bansa. Kaya, it's an experience also to have this. Ayun, so boarding na dito sa Manila, going to Hong Kong. Ito, nagsisitayuan na yung mga tao, pero kahit mamaya na ako kasi marami-rami pa. Boarding na. So, mamaya na ako tatayo. Dami pa yun. Dito na sa Hong Kong Airport. Ang aga. Parang less than 1 hour ahead. Time check, it's 3:49 a.m. Ang expected dapat na dating dito is like 4:10. Pero napaaga. Diba? Tingnan ko muna kung saan yung transfer dito. Kasi syempre first time ko magawa yung ganun. Epic fail yung kaninang pag-record ko kanina ng mic. Hindi pala gumagana. Dapat tinest ko muna. Kwento ko dito, since layover ko ng 12 hours and 20 minutes dito sa Hong Kong International Airport Terminal 1, iniisip kong lumabas ng airport. Pero hindi basta-basta kasi nga may inaayos pa ako regarding dun sa SIM ko. Ang hirap kasing lumabas na hindi ka connected sa SIM and wala kang internet.
Yun, kasi yung sa SIM ko, nag-avail kasi ako sa Klook ng SIM, which is matagal ko na yun ginagamit. Pero yung trinay kong i-on yun, hindi gumagana dito sa Hong Kong. Sayang naman na hindi ko gamitin, tapos bibili pa ako, ilang oras lang ako nandito. So, ayun, inaayos ko muna siya para at least magamit. Then, if ever naman hindi maayos, yung backup plan ko is mag-ikot-ikot na lang dito sa airport since malawak naman dito. And ayun, at saka para hindi na ako magmamadaling bumalik dito, 'di ba? Kasi ang hirap rin ng ganun. Kung sana na if mafi-fix to ng maaga since kakontak ko pa lang yung dun sa eSIM card ko, kung maayos, edi pwede, siguro. Sayang kasing 12 hours pero i-maximize ko naman yun para hindi masayang. Kain muna ako kasi parang nag-feel kong gustong kumain. Then bumili muna ako dito. Bali yung total nung sa food na binili ko is 75 HKD. So, parang 500 pesos yun. So, check ko kung ano yung mga binili ko. Lemon tea yan. Then, eto satay. Satay and pork ribs. Kain muna ako. Kasi gutom na ako eh. Para at least mas early lunch na rin to. Time check, it's already 11 a.m. Hindi na ako natuloy sa paglabas dito sa airport kasi nga ang hassle and tinamad na rin ako kasi nga iniisip ko ang magmamadali rin ako kapag lalabas. So, ko nang ituloy, mas okay na and tinulog ko na lang, inidip ko yung hindi ko tinulog kanina kasi less than an hour lang yung tinulog ko, like 1 hour lang. So, tinulog ko na lang. Then, nag-ikot-ikot ako dito sa airport. So, pupuntahan ko na yun dun sa HK Express kasi parang pwede na atang mag-check-in. So, transfer na lang naman sa akin. So, sana madali na lang. Kinakabahan ako. So, ayun, baka pwede na rin para makapasok na rin ako doon and tapos na. So, yun lang. Ito yung background ko. Diba? Ang ganda. Yan o. Ang ganda. Para ako papasok doon, bumili ako ng mineral. Tapos, napagastos rin ako sa pagbili nung necessities. So, napabili ako nito. Mineral. Ito. Saka, yung ito. Na talaga kay Naya. Then, ayun. Talagang wala kasing bidet dito. Dun sa mga separate na CR ng ladies. So, yun. Talagang napainom ako ng mineral, then okay na. Tapos, syempre, parang kulang kapag walang sabon. So, bumili na rin ako noon. Okay na rin kasi magagamit ko naman. Anyway, papasok na ako. Ito pala yung view. Ganda dito. Pwede na palang pumasok. Para wala na akong lakarin, pumasok na rin ako dito sa loob. And okay rin. Okay, mabilis lang. Dito pala yung hinahanap ko ng maraming shops. Once nakapasok ko na sa immigration. Okay na, ito. Sky Garden. Tapos, ito yung sa may baba. Ayan o. Ang luwag pala dito, no. Ayan. Daming shops. Diyan yung mga gates. Ang Sky Garden. Daming tao dito. Hindi ko lang kung ano yung parang naniligarilyo. Ayan yung mga naniligarilyo. Sky Garden. Ayoko dito. Daming sigarilyo. Pasok na lang tayo ulit. Hindi ko pa alam yung gate ko eh. Aalamin ko pa. Dapat kanina pa pala ako pumasok dito para at least maximize ko. Pero may time pa naman. Dapat pala kanina lang ako pumasok. Pero marami pa naman time. Tapos, ewan ko may nag-aan pa doon. Pa-concert pa dito. Foolish pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was
holding, ripped and jeans, skin was showing. Hot night, the wind was blowing. Where you think you're going? Hindi ko pa alam yung gate ko, pero punta-punta na ako dito malapit sa mga gates kasi ang dami makikita. Dapat pala ginamit ko na dito yung mic kasi ang lakas, ang noise. Ayan. Ang habang gate nito. Kung pupunta ako sa pinakadulo, tapos biglang magsabi yung gate ko is nandun sa pinakaunahan, babalik ulit ako from the start. Kasi grabe yung haba eh. Diba? Hindi pa kasi ini-indicate kung saan yung gate since nasa 4:30 pa yung flight time. Ayun. So, sana ibigay na. Anyway, check ko muna kung ano yung mga nandito. Wala pa rin tao. Kala kong puntahan dito yung camera. Baka makita ko dun yung Insta360 X5. Gusto ko kasi i-check kung mga magkano yun. Nasa gate 40. Tapos na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung gate ko isa sa pinaka-umpisa, sana wag naman. Sana nasa pinakagitna. Ay, grabe. Ang haba pala nito. Good luck na lang talaga. Ang dami palang nakatago dito ng mga shops, so. Grabe. Dapat pala kanina na ako pumasok dito. Parang mall. Parang mall na talaga yung nandito. Update. Kaka-notify lang yung gate ko. Nasa 206. Kamusta naman? Nasa 23 ako. Nagmamadali na ako kasi syempre ang layo nun, 206. Bahala na. Tuloy lang ako sa paglakad. Dapat pala hindi na ako umalis dun. Grabe, 206. Tapos sa 23 ako. Grabe, nakakatawa lang. Tingnan mo, nasa 31 pa lang ako. Kanina nasa 60 na ako. Nakapag na ako yung 100 kanina. Or, hindi naman 160. Pero hindi ko nga tinuloy kasi nga mamaya number 1. Tapos yan pala 206. Hindi ako makaget over. Nasa 31 pa lang ako. Anong oras pa lang naman? 1:28. So may mga ilang oras pa ako. Good luck. 2:01 to 2:30. Mas nakalagay dito. Ay, nakalagay dun. Train to gates. Good luck. Paano yan? Ayun, so may train pala to gates. Dito, 2:01 to 2:06. Kaya nga sabi ko, nakakapagtaka. Bakit ang layo ng lalakarin? Buti na lang may train to gates pa lang dito. Ayan, ayan. 列车将于1分钟内到达。 Grabe. 2:01, 2:06. Yan na pala yan. Kala ko naman, ang layo pa. Buti nandito lang. Wait lang, ba't 2:09 yan? Ay, 2:09 kasi. So, 2:09, 2:07. Nasa dulo yung pinaka mababa. Kala ko talaga lalakarin siya. Ay, natatawa ako. Sabi ko, from gate 23, lalakarin ko yung 2:06. Kaya sabi ko, grabe ah. Yun pala, may mga train pala na papunta sa ibang area dito sa airport. May mga ganun-ganun pala. Pero kung tutusin talagang laki pala ng Hong Kong airport. Kala ko kanina talaga. Sabi ko, ba't ang dami na layover doon? San sila nag-i-stay? Yun pala, pagpasok. Ang laki. Anyway, at least alam ko na, diba? Para sa susunod na layover ko, may ganito. Alam ko na kung pasikot-sikot. May idea. Ayun lang. Mas nauna yung 2:05. Nasaan yung 2:06? Nawawala yung 2:06. Ayun, sabi doon raw. 2:06. Ayun, no? Nakalagay yung 2:06. Pero 2:05 dito. So, yan. 2:06. Pero ang weird, mas nauna yung 2:05 sa 2:06. Weird, nandun yung 2:06, oh. Ayan, oh. Diba? Ba't nandun 2:06?
Tapos, nauna yung 205 dun, pero dito nauna yung 206. Ay, nahuli yung 206. Nag-stay muna ako dito sa Starbucks kasi maaga pa naman. It's 1:50 p.m. and nandito naman ako malapit sa boarding gate ko, which is yung 206 na sa likod lang. Ito, bumili ako itong bag. Kasi ngayon ko lang ito nakita sa Starbucks. Itong Ice Oat Latte Macchiato. Yan. Siyempre, nandito ka na, di ba? Eh, hindi ko naman ito nakikita doon sa Pilipinas. So, para matry lang. Ang gastos ko dito, pero kaya ka nga nag-work para may pang-gastos, di ba? May pang happy-happy. Espresso Naughty Cook. Yan. Para matry lang. Check ko yung verdict. Well, nandun yung pagka-oat niya. Siyempre, oat nga eh, di ba? Hindi siya masyadong matapang. Kasi siyempre may halo siya ng oat. And para sa akin, okay na rin. Pero parang mas gusto ko yung talagang may coffee konti. Pero at least ito, for the sake lang naman na experience eh. Okay lang. Kakaiba lang. Tapos itong cookie. Espresso Naughty Cookie. Ganito yung style. Malalasahan mo yung pagka-coffee. Kaya nga espresso kasi nandun yung pagka-coffee. Type ko. Pero itong oat, parang mas gusto ko yung macchiato, yung caramel macchiato talaga compared dito sa oat na latte. Kasi hindi siya less yung coffee niya, mas malalasahan talaga yung pagka-oat. So, ayun. Tayo muna dito, kain-kain. Puro kain. So, 4 pala yung laman niya. Nakain ko na yung 2. Itsura pag malapit na, no? Tingnan lang sa boarding, malapit na time check. 3:38 p.m. Malapit na. At least maaga makikita sa dana. Diretso ako ng Hoy-An. Hindi lang mag-stay. Ayun, so kakababa lang. Dito sa aeroplano, HK Express. Iihi na. So, ayun. Buti, okay na. Mabilis lang. Nandito, no? Dito. Parating na lang, welcome to Danang. Pakalabas ko lang ng immigration doon. Mabilis lang. Kasi chinek lang yung passport and so. Tapos, eto na. Siyempre, nagmadali akong lumabas. And isa ako doon sa una. Kaya, solong-solong ko pa dito. So, welcome to Danang. Hindi ko alam kung ano, okay ba nakita to. Kasi, hindi ko kanina eh. Ang pala yung itsura ng airport. Maliit lang. Ayan. At saka, less yung tao. Ayan o. Diba? Ito yung arrival area. So, makikita mo dito kapag dumating ka dito sa Danang. Meron yung welcome to Danang dun o. Dun ako nang galing. So, since tapos naman na ako dito, labas na ako dito sa may nothing to declare. Have the same weather. So, hinahanap ko yung hostel ko. Nandito pala siya sa looban. Naalala ko nga pala yung panood ko yung sa TikTok or yung sa Facebook ata yun. Nasa looban siya. Check ko lang Sweet Memories Hostel 2 House Sweet Memories. Ito. Check ko. Ito dito. Ito kasi yung itsura niya kapag sa likod. Pala siya. Sweet Memories. Sweet Memories. Ito sa pinakalooban.
So, let's go! What's this? Meron nakalagay dito. Call me. Call me. Ayan, nakalagay. Please. Call me, please. Paano yun? Wait lang ah. Tinawagan ko na yung receptionist dito. Kasi may number naman doon. Nakiconnect lang ako doon sa internet. Actually, wala yung name ng wifi. Pero, syempre, chinek ko na lang na since may sweet memory yung hostel, pero memory lang kasi nakalagay doon. Chinek ko na lang, naka-connect naman ako. Kasi dami kasing lumalabas na name doon, pero parang common sense na lang na sweet memory yung hostel, di ba? Okay na, natawagan ko na, so pupunta na, 2 minutes daw. Init, gusto kong maligo, gusto kong mag-half bath. Pero gusto ko muna pumili ng toothbrush kasi wala pa akong toothbrush, hindi ako nakapagdala. Ito yung itsura ko. Yan. Tapos yan yung reception. Sweet. Nawala yung S. Yan. Itsura. Init. Waiting na lang. Ang init lang. Punta ako sa labas. Check. Ito yung room. Home 303. Then, wow. Tapos, ilalagay natin yung susi dito. Sa view. Wow. Ito may terrace dito. Ito naman, kung gusto mo lumabas, may sliding door to. Diba? Ganda. Pwede yung zoom to eh. Ganda no? 2, 3, 5, 10, 20. Tapos, pagbabalik ulit. Ganda. No? Tapos yung mirror. Yan. Buti may tubig. Yan. Tea. Tapos yung saksakan. May TV. Yan. Para namang manonood ng TV. Ito yung mga drinks. Kinuha ko na yung isa dito eh. So, ito yung pagpainitan. Ating ako, ito yung binigay sa akin nung guard. Kung hindi ko pa natawagan, hindi mabibigay sa akin to kasi hindi rin na-inform. Ref. Ito, may tsinelas din. Grabe no. Buti na naman yung tsinelas. Hindi ko nakapahitsin. Ayan, cabinet. Oh. Kailangan tuwalya. Kailangan ko ng tuwalya. Wow. CR. May tuwalya pala doon, hindi ko napansin. Grabe no. Tapos may sabon. Buti may toothbrush. Buti na lang may toothbrush. Pwede na ako makapag-toothbrush para makalabas. Shower. Flat lang talaga siya. Flat. Pero may takip. Ito naman yung toilet. Mataas naman to kaya okay lang. Balak kong mag-night market. Bumaba ako. Time check, it's 8:29 p.m. Sayang eh. Inidlip ko lang muna. Tapos naghugas ako ng mukha kasi kadiri.
Nanlalagkit na ako. Pero ito, try ko. Kasi gusto kong kumain dito sa night market. Ayun oh, buhay-buhay pa naman. Pero wala akong cash. Cashless ako ngayon. Bahala na, check ko kung may makita ako dito. Ayun yung itsura oh. Ba? Night market. Dorium. Nakikita ko ito yung lunch restaurants. Buhay na buhay pa talaga dito pag gabi. Diba? Ang ganda. Ang dami pang bukas dito. Ang ganda rin tingnan. Nakakatuwa. Buhay na buhay. Pero malapit lang to sa hostel ko. Kasi 5 minutes lang. So, pwede kong mabalik-balikan. Sino pa po dito? Anong kilala? Kilala, di ba? Nakakatawa. Tapos ito yung mga night market. Grabe yung katawa. Ang dami. Ito tayo. Wala akong cash. Hirap nang walang ATM dito. Dito kaya. Sana pwede dito yung ATM. Ayan eh. Ayan yung ATM. Sana pwede dito. Message me in the morning then when you're Grabe yung... Grabe, ito yung lugar na may lantern. Tatry ko yan sa susunod. Diba? Ang ganda. Ang init! Grabe, grabe. Sobrang init. Ang init dito. Ito. Ito yung night market. Ito yung lantern dito, oh. Diba? Nakakatawa. Mas pa natin. Nakakatawa. Oh. Init. Tapos dito, meron rin yung iba dito. Grabe yung init dito. Mas mainit pa dito compare sa Pilipinas. Excuse me. Không ngồi ở đây đâu. Dito. Dami dito. Meron pa dito yung iba. Grabe upuan dito na maliliit ito. Kakatuwa. Ganito talaga sa Vietnam. Mga maliliit na upuan ba? Kakatuwa. Tapos meron dun yung, ayun yung ito yung Hoi An Old Village. Ito siya paggabi. Maganda rin siya paggabi, no? Ayan. Nakakatawa. Pwede kayang pumasok dito. Ang ganda, no? Nakakatawa. Coconut orange. So, andito ako ngayon. Tapat ako ngayon ng boat na to. Nasa 50. Pizza nila. Rice pizza, parang ganon. 40,000 Vietnamese. Yung nabili kong juice, nasa 50
50,000. Yeah, 50,000. Tapos yung paper rice na nabili ko, to, nasa 40. Ngayon, nandito ako. Nakaupo ako sa may tapat ng boat na to. So, kakain muna ako dito by myself. May candlelight pa. Hindi ko mabigkas yung flavor nito eh. Eto. Ban Trang Noyong. Hindi ko alam tawag dito pero rice cake to. Rice cake. Ang harap niya ha. Harap. Harap. Ang sarap. Ito. Grabe. Pag Vietnamese talaga, ang sarap ng ginagawa nila. Best. Sarap talaga. Nakakakilig sa sarap. Grabe. Favorite ko na rin na pagkain talaga to. Sarap. Sarado na pala yung dito. Kala ko makakakuha ko ng picture dito na wala nang tao masyado pero nagsasara rin pala. Pero ang ganda niya dito ngayon, no? Tapos kanina, yung babae doon, niyayaya akong magsakay ng boat. Tapos ang singil niya sa akin, parang 150 something. Tapos sabi niya 100 na lang daw. Hindi ko alam kasi parang nakukuha ko naman yung picture na gano'n kahit hindi ako magpa-picture. Pero syempre iba pa rin yung kuha ng iba, di ba? So nagliligpit na rin sila kasi patapos naman na rin eh. Kakauwi ko lang. And grabe, ang masasabi ko ngayon is sobrang nakakapagod. Nanggaling ako Manila to Hong Kong, then Hong Kong to Da Nang. Parang nakakapagod rin. Tapos eto ngayon, kumain ako dun sa may harap na lang nung sa river dun. And it's really a nice experience to have that one. Kasi nga, syempre, nagagawa ko yung mga ganong bagay na kahit mag-isa, na-enjoy ko. Then, nakaka-enjoy rin yung kumain ng mga Vietnamese food. Talagang, ang masasabi ko masarap talagang yung lahat ng mga, lalo na yung mga street food rin. Grabe, sarap. Ulitin ko nga ulit yun eh. Kasi nga, syempre, may mga iba-ibang flavor yun. Yung natikman ko kanina is beef. Then, gusto ko itry yung ibang flavor. Pero ang sarap ng luto. Grabe, sana may ganun talaga sa Pilipinas. Tapos yung prutas rin. Hindi ko mabigkas yung name ng prutas, pero ang sarap. Grabe, ang sarap nun. First time ko na-experience rin nun. Hindi ko alam kung anong fruits yun, pero try ko ulit tingnan tomorrow kung ano yun. Kasi parang hindi siya ganun na ginagawa eh. Pero overall, kumain lang ako ng dinner kasi syempre late na rin ako dumating dito. Mga anong oras na, mga magki-8 na yun eh. Or mga 7:30, tapos umidlip muna ako. Tapos ako lumabas ulit para kumain. Then tomorrow, yun, check ko na lang kung anong gagawin. Tour lang muna ako dyan, lalo na may araw, di ba? Gusto ko rin makita yung Hoi An Old Village na maliwanag. Ayun, sige, bye-bye, matulog na ako. Alam ko it's 11:30 na. Sige, bye-bye!